56 na po ako at plano ko pag naging batas na yung 56 retirement, magre-retire na ako. Kaya lang may mga loans po ako sa private lending institutions. Paano po kaya yon? Di ba nag-clearance po ata pag ma-apply na ng retirement? No, 20 years na sa serbisyo, sa pagtuturo, burnout na din. Salamat po sa pagtugon. So, kapag tayo ay mayroon pang outstanding loans sa mga private lending institutions at tayo ay nag-apply na ng ating retirement, no, unlike the GSIS na pwedeng mag-deduct from our claims, ito mga PLIs ay hindi po makaka-deduct from our claims. So parang doon sila sa kilid nag-aabang at naghihintay na ating matatandaan at ating mabigyan ng payment, no? Kasi nga kapag nagretiro tayo, wala na tayong tinatanggap na sahod from our agency, particular sa DepEd. Kapag wala ng sahod from DepEd, hindi na makakadeduct si PLI. So wala nang papasok na payment sa loan natin sa kanila. Hindi din sila makakadeduct from our pension because our pension comes from GSIS. And wala po silang agreement with the GSIS. Ang agreement nila ay sa DepEd bilang deduction sa sahod ng mga DepEd personnel. So wala silang agreement with GSIS. Yung tanging option lamang nila is hanapin ka at sisingilin ka, no? Ipapaalala sa iyo yung naging kontrata ninyo. So yun po yung mangyayari. Kaya over the counter yung mangyayaring pagbabayad ng ating loans sa mga PLIs kapag tayo ay nag-retire na. So yun po isang problema if we avail of the GSIS lump sum during our retirement tapos may mga natitira pa tayong utang with the PLIs. Kasi pag nag-lump sum ka sa GSIS, sigurado po yun, no? Full payment ng inyong loan sa GSIS kasi nga hindi ka pa naman tatanggap ng pension for the next 5 years. So babayaran mo yung utang mo doon sa GSIS from your claims. Tapos ang problema ngayon, yung pambayad mo sa PLIs dahil nag-retire ka na. So saan manggagaling yung pambayad sa bangko since wala ka ng sahod from DepEd? So sa case na ito ay yun po ang mangyayari, dapat po nabayaran ng over the counter yung loans na outstanding sa mga private lending institutions kasi nga po yun ay isang responsibilidad na pinasok po natin, and yung naging role lamang naman ni DepEd by that time is magiging collector, no? Siya yung magdideduct from your sahod at ibabayad sa bangko. Siya yung nagsisilbing parang kolektor ng payment at nagre-remit nito doon sa bangko. Ngayon na hindi ka na part ng DepEd, ay out na rin si DepEd doon sa naging agreement ninyo with the PLI. Kasi si DepEd yung agreement niya with the bangko is only doon sa pagkolekta ng payment from your salary. So yun po ang katotohanan na wala naman pong problema pagdating sa clearance kasi hindi naman po pumipirma sa clearance ninyo yung mga bangko, no? Or pwede rin na yung inyong division will require you with an agreement with the bank. Pwede rin naman na ganon. Yung ibang bangko rin naman ay naging para bang nagkakaroon na ng limit sa binibigay na loans sa mga personnel ng DepEd na nasa retirable age na, para at least malimit din po nila yung risk ng loans na pwedeng hindi mababayaran kapag nag-retire na yung kanila pong borrower. So yun po yung mangyayari, and I guess ang pinakamabuting solusyon talaga dyan is kausapin niyo yung bangko, no? Kasi pwede kayong mag-set ng isang paraan as to how you would pay, no? Kung hindi mo man kaya ng amortization monthly. Pero mas mabuti kung mayroon kayong other sources o kaya ay
okay yung magiging monthly pension ninyo, o kaya yung pension ninyo ay ininvest nyo sa isa pong negosyo na mayroon pong kinikita monthly para may source ka na pambayad doon sa monthly amortization ng bangko, o monthly amortization ng utang mo doon sa isang bangko. No, kahit kayo ay nag-retire na, ay nababayaran pa rin yung loan from the private lending institutions.